May darating daw ng mga sundalo ngayon. Ano naman kaya ang balak ng mga tuta na yon sa sityo natin? Ay, ewan ko ba, Martin? Laging abala ang mga yan. Wala naman silang mahuhuthot sa atin dahil pawang magsasaka lang tayo. At tayo lang din ang makakausap nila. Pagpanggap na lang tayo na tumutulong. Saka tayo makipagpulong agad sa taas para malaman nila ang balita. Nay, Tay, ano tong naririnig kong may mga sundalo? Bakit daw sila nandito? Tsaka paano nila nalaman tong sityo natin? Kahit nga yata gobyerno nakalimutan na tayo. Oo daw anak. Yun ang balita ng mga taga-baba. Baka ngayong araw ang dating. Naghahanap daw sila ng mga rebelde. Hindi pa natin alam kung yun lang ang alam nila o may iba pa. Kaya bantayan mo ang kilos mo, Amara. Makisama na lang muna tayo para hindi tayo mapaghinalaan. Nandito na yata sila. Isang mapagpalang araw sa iyo, DJ Rosana, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Amara, ayan na lang po ang itawag niyo sa akin. Masyadong confidential ang istoryang ito para sa akin at sa pamilya ko. Pero naisipan ko pa rin itong ikwento sa inyo. Alam ko kasing marami kayong tagapakinig at baka sakaling ilan sa kanila ay ma-inspire at maliwanagan sa sitwasyon ng iba sa amin. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang mangyari to. Pero kabisado ko pa ang lahat ng detalye. Magmula nang mapadpad ang mga bagong destinong sundalo sa amin, hanggang sa iba't ibang laban na naganap. Pati na rin ang pinakamabigat sa lahat, ang paglaban ko sa sarili kong dugo at lahi. Tahimik yung lugar na to, Sarah. Parang di naman ganun kadelikado. Dito raw ba talagang ruta natin? Kaya nga tayo nandito, Daniel. Masyadong tahimik. Kabisado ko na mga ganito. Kabisado ko kung saan walang bakas. Doon pa sa mas nagtatago ang mga rebelde. At tandaan mo, hindi natin alam kung sino ang kakampi nila rito. Kahit taga-bari pa yan, ang kakampi ng kaaway ay kalaban ng Estado. Umaga nang maramdaman namin na papalapit na ang mga sundalo sa bahay. Sinubukan nilang naming umaktong normal ni nanay sa loob ng bahay. Kahit na sa totoo lang, kabado na rin kami. Magandang umaga po, ako si Arman, commander ng mga sundalo rito. Nasaan ang may-ari ng bahay? Ako po. Ako si Martin. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo, sir? Wala naman. Pero yung tabing lupa ninyo, bakante. Baka pag-aari ng gobyerno. Baka doon na lang kami magkampo. Kailangan naming bantayan ang kabundukan kasi may mga huhulihin kaming rebelde. May alam ba kayo tungkol sa kanila? Ay naku, sir. Wala naman kaming alam sa mga ganyan dito eh. Dahil madalang sa amin ang makaakyat sa bundok. Liban na lang kung mga ngaso o may hinahanap ng nawawalang hayop. Pero pwede naman kayo dyan sa tabing lupa namin, sir. Hayaan nyo at tutulong kami hanggat sa makakaya namin. O siya, sige. Salamat sa inyo. Nakita akong pumunta sa kusina sa likod ng bahay sina nanay at tatay. Kaya sumunod ako agad upang makiusyoso sa pinag-uusapan nila. Martin, bantayan mo yung anak natin ha. Hindi dapat masangkot si Amara sa mga ganyan. Mapanganib ng sitwasyon. Ipit ni tayo dahil malapit lang sila sa bahay. Oo, Nieves. Alam ko. Magpapadala rin naman agad ako ng sulat sa mga kasama para makapagpulong at mapagdesisyonan kung anong gagawin ng mga to. Pumunta ako saglit sa bakuran upang silipin kung gaano kalayo ang mga sundalo mula sa bahay namin. Hindi naman sila ganun kalapit, pero natatanaw namin ang isa't isa, kaya kailangang mas mag-ingat. Nang makita ko ang mga sundalo, nag-init agad ang ulo ko. Pati sa hangin napapairap na lang ako. Sus, ang papangit. Sinong pangit? Ay, sir, yung mga bunga ng mangga ang papangit po. Mas maganda yung nakaraang taon. Ah, ganun?
Oo, ganon. Ganon. Nye, kairita. Kay kisapat. Bigla-bigla pang sumusulpot. Kagatin kita dyan. Sinong kausap mo dyan? Nay! Wala naman po. Tara, pasok na po tayo sa loob. Sakit sa mata ng mga sundalo. Magandang araw! So nagbabalik na naman ang inyong DJ Rosana para maghatid sa inyo ng kwentong katatakutan at ngayon, mukhang with slice of life on the side. Dahil ang ipinadalang kwento sa atin ngayon dito sa Aswang Radio ay may temang pag-ibig na tiyak na kukurot sa inyong mga puso. At bago natin simulan ng kwento, ang tanong, sa tingin nyo ba ito ay mauuwi sa happily ever after? Ayan, i-comment nyo sa ating comment section below ang inyong mga sagot. Kaya ngayon, tara na, samahan nyo ko at sabay-sabay nating alamin kung ang kwento ng ating sender ngayon ay mauuwi ba sa happily ever after. DJ Rosana, kung meron man akong kinaiinisan at handa akong kagatin, kahit na hindi naman ako kumakain ng tao, siguro ay ang mga militar na yon. Hindi kasi maganda ang kasaysayan ng mga militar sa amin dito, kahit pa sa ibang baryo. Oo, alam ko naman may ilan sa kanila na maayos, pero kung kurap ang estado at gobyerno sa Maynila, sila naman ang mga tuta ng mga kurap, panay lang ang sunod sa utos. Ni minsan yata kapag may mga magsasakang naaagawan ng lupa sa amin, hindi kami nakakampihan. Lagi lang yung mayayaman. Yan ang balita ng iba. Ang kwento pa ng mga nakakatanda. Dati raw ay nagkakampo sila rito. Kapag hindi itinuro ang mga rebelde, mananakit sila o di kaya'y sasalbayihin ng mga kababaihan sa sityo. Mabuti na lang at hindi ko inabutan at ayokong maranasan ng mga yon. Oo, aswang ang lahi namin. Pero kung tutuusin, mas marami pang napatay na inosenteng taong ilan sa mga nakauniforme kaysa sa amin. Kami ng pamilya namin at iba pang aswang sa sityo. Tahimik lang kaming namumuhay at nag-aalaga ng mga baboy at iba pang hayop para kainin. Hindi ako kumakain ng tao. Ang mga nakatatanda naman, kakain lang sila kapag pinarusahan ng isang tao dahil sa kasamaan ng ugali. Kaya rin kami konektado at aliado sa mga rebelde. Dahil pinoprotektahan namin ang isa't isa. Ayos na sa aming mahihirap na magsasaka ang ganitong buhay. Basta malayo kami sa syudad at sa panghuhusga. Lalo na't baka pag-aralan at eksperimentohan lang ang mga gaya namin. At alam naming ang mga sundalo ang isa sa mga maghahatid sa amin sa ganoong sitwasyon. Kaya ayaw namin sa kanila. Anak, sigurado ka bang kailangan mong sumama rito? Kami lang dapat. Mga nakatatanda ang namumroblema dito eh. Ano ka ba naman, Tay? Malaki na ako. Tsaka si Nanay naman na nagsabi na sumama ako. Para malaman ko rin kung paano ko protektahan ang sarili ko. Para sa akin, ikaw pa rin yung maliit kong prinsesa. Naiiyak kapag hindi kinarga. Walang prinsesang aswang, Tay. Ano ka ba? Tama ng drama. Ayan na si Marco. Magsisimula na ata tayo. Nakarating na sa akin ang balita. Kailangan nating mag-ingat. Dahil bukod sa kaligtasan ng mga rebelde, hindi rin natin alam kung may nalalaman sila tungkol sa mga aswang. Baka tinutugos rin nila tayo. Hindi natin sila pwedeng hayaang mahanap ang kuta natin dito o kahit malaman kung sino ang mga aswang. Sa amin sila banda nagkampo. Pwede naman kaming umaktong tinutulungan namin sila. Pero ilalayo natin ang mga posibilidad na kuta dito sa totoong kuta ninyo. Oo, malaking bagay nga yan. Simple lang ang plano. Huwag na lang hayaan na mahanap nila ang kampo natin. Hindi natin kailangang atakihin o umpisa ng labanan. Depensa lang tayo. Dahil mga napag-utusan lang din naman yung mga yan eh. Teka, paano kung matunugan nila? O di kaya mahanap pa rin nilang kuta? Kapag natunugan nila at sinaktan ng mga rebelde, wala tayong ibang pagpipilian kundi paslangin sila. Hindi na sila makakabalik sa kampo nila
at ipapakain natin ang mga katawan nila sa mga nakatatandang aswang. Pero hanggat maaari, pwedeng walang masaktan, di ba? Lalo na ang mga rebelde. Oo naman. Kaligtasan pa rin ang lahat ng priority natin dito. Teka. Hindi ata ako sang-ayon sa plano na yan. Bakit kailangan si Amara ang mapalapit sa mga sundalo? Bakit hindi na lang ako? Kaysa naman madamay palalo sa panganib ang anak ko. Tay naman. Siyempre kailangan ka rito para sa ibang preparasyon at pagpaplano. Hindi naman mahilig si nanay makipag-usap sa mga tao. Tsaka halos kaedad ko lang at mas matanda ng konti ang ilan sa kanila. Mas makakapagpalagayan ko sila ng loob. Sigurado ka ba, Amara? Pwede ka namang humindi at mag-iiba tayo ng plano. Oo nga. Tsaka tay, hindi porket babae ako. Wala na akong maitutulong sa atin. Pagkatiwalaan mo naman ako. Pero anak, Marco, ano ba sa tingin mo? Martin, ito na ang desisyon niya. Pagkatiwalaan na lang natin siya. At saka isa pa, kailangan natin si Amara para malihis ang atensyon ng mga sundalo. Kailangan nating protektahan ang mga tao natin. Hindi lang ito tungkol sa mga rebelde, kundi pati na rin sa inyo. Huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama sa unik kaiha mo. Makakaasa ka. Kita mo na tay, kahit si Marco malaking tiwala sa akin. Kaya pumayag ka na. Ito na yung pinakamadali at hindi marahas na paraan na pwede nating gawin. O siya, papayag lang ako dahil nangako ka, Marco. Siguraduhin mo lang na totoo ka sa salita mo. Ayaw ko rin umabot sa puntong puputulin ko ang ugnayan natin sa inyo. Oo naman, makakaasa ka. Natapos na ang pagpupulong at nag-usap-usap pa ang matatanda. Kaya lumabas muna ako upang magpahangin. Nagulat ako nang biglang sumunod sa akin si Marco. Amara, salamat kanina ha. Alam kong hindi madali ito para sa'yo. Mabigat yung naging desisyon mo pero ang tapang mo talaga. Kaya hanga ako sa'yo eh. Wala yun. Para namang sa ating lahat yun eh. Ayoko lang na may mangyaring masama sa pamilya ko. Pati na rin sa inyo. Kung tutusin, hindi lang naman kaming mga rebelde ang iniisip ko. Iniisip rin kita, Amara. Palagi. Sige na, mag-ingat kayo. Hayaan mo, babantayan kita palagi. Hindi ko hayaang may makapanakit sa'yo. Salamat Marco. Ingat ka rin. Hindi pa rin maalis sa labi ko ang ngiti habang naglalakad kami ni tatay pa uwi. Pero si tatay, ramdam kong seryoso siya at nag-aalala. Amara, anak, ingat ka pa rin sa kilos mo, ha? Opo, itay. Alam ko naman yan. Hindi natin alam kung anong eksaktong mangyayari. Hindi natin kontrolado ang panahon. Ang mga kilos lang natin ang makokontrol natin. Oh, anong ginagawa niyo dito sa labas? Gabi na. Tiningnan lang namin yung kalabaw namin. Itinali kasi namin sa may bandang bundok kanina. Baka nawala na, tsaka pinakain namin. Ah, ganun ba? Dapat kanina pa kayo umuwi. Delikado na sa ganitong oras. Oo nga eh, pero okay na. Nakita na namin. Uwi na rin kami. Sige, ingat kayo. Salamat na dyan. Mag-ingat ka rin. Napabusangot na lang ako matapos makipagplastikan sa sundalo. DJ Rosana, hindi ko talaga maatim ang presensya niya. Nakikita ko pa lang siya, nag-iinit na ang dugo ko. Nakakainis talaga yung sundalo na yan. Parang ang yabang ng dating. Malamig lagi magsalita, akala mo kung sino. Hayaan mo na muna. Eh di naman siguro siya masamang tao. Maingat lang siguro. Sundalo nga eh. Anak, sa pagkakaalam ko, aswang ka. Hindi husgado. Hindi kita tinuruan ng ganyan. Ewan ko ba, tay? Basta, hindi ako komportable sa kanya. Pakiramdam ko, lagi siya may iniisip na masama tungkol sa atin. Amar, Biro lang, tay. Sabi ko nga,
Wala akong pakialam sa kanya. Bilisan na natin umuwi para makausap na si nanay. Pag-uwi namin sa bahay, sakto namang may mga nakahandang pagkain si nanay. Kaya kumain muna kami bago ibahagi sa kanya ang balita. At ang napagplanuhan namin sa pulong. Salamat sa pagkain, mahal. Napag-usapan nga pala namin ni Amara kanina sa pulong. Kailangan daw nating mapalapit sa mga sundalo. Iligaw lang natin ang ruta. Si Amara na raw ang bahala. Ganun ba? Paano naman natin magagawa yun? Naisip namin baka pwedeng lagi na lang tayong magdala ng pagkain. Para sa kanila, paglutuan na lang natin ng mga walang asin at bawang pero malasa. Para hindi tayo malata. Tapos kakausapin ko na lang sila habang naghahatid ako ng pagkain. Oo nga. Pwede siguro tayong gumamit ng alternatibong pampalasa. Bukas, magluluto ako ng sopas. Tapos patis na lang ipampaalat ko. Ganun na lang ang gawin natin. Ako bahala sa pagluluto, si Amara sa pakikipag-usap. Maganda yan. Kailangan lang talaga nating maging maingat. Hindi pwedeng mahalatang binibilog natin ang ulo nila. Ako nang bahala. Kakausapin ko rin si Marco para alam natin ang mga susunod na galaw. Kailangan nating makuha ang tiwala nila. Kapag nagtiwala na sila sa atin, mas madali natin silang mapapaniwala. Malinaw at sigurado ako sa plano namin. Masaya pa nga ako kasi hindi magiging madugo o marahas. Pero talagang kabado rin ako. Kinabukasan nagluto si nanay ng sopas. Saka ko dinala sa kanila. Masaya naman ang mga sundalo at nagpasalamat. Nakipagplastikan na lang ako. Tamang ngiti sa kanila kahit na ayoko naman talaga silang kausapin. Inaya pa nga nila akong kumain kaya nagsabi na lang ako na tapos na akong kumain. Hindi nga lang nila alam na hilaw na karne ng baboy ang kinain ko. Sinubukan kong maging malapit sa isang sundalo. Pero hindi ko alam kung talagang mapaklala ang ugali niya o pinaglihi lang siya sa bato dahil sa kawalan niya ng emosyon. Pero siya pa rin ang napili kong lapitan. Dahil napansin kong malapit siya sa commander nila at siya ang madalas kausap. Uy! Kumusta yung ronda mo kagabi? Ayos lang. May nahuli ka ba? Wala. Sungit. Kala mo naman ang pogi. Ha? Hindi kita marinig. Sabi ko, anong pangalan mo? Kahapon pa tayo nagkakausap tapos hindi ko alam yung pangalan mo. Daniel na lang. Kamusta? Daniel na lang. Ha? Ang hirap mo namang biruin, sir. Amara nga pala. Salamat sa pagkain, Amara. Sa kanya ako iniwan at pumunta sa mga kasama niya. Sumuntok-suntok na lang ako sa hangin dahil sa inis. Kung hindi lang para sa mga kasama namin, nilason ko na yung sopas na binigay ko sa kanya. Kala mo kung sino kong makapagsalita. Pero parang mauubusan ng salita sa isang araw kaya tipid na tipid. Pero syempre hindi ko naman pwede sukuan. Lahat naman nadadaan sa maayos na usapan. Amara, Marco, ba't ka nandito? Tsaka bakit ka duman sa bintana? Aswang ka ba? ako na palang aswang ngayon Andito lang ako para kamustahin ka. Naku, dapat hindi na. Kahit na hindi naman tanaw itong bahay sa kampo, kailangan pa rin mag-ingat. Baka makasalubong mo sa gubat yung mga rumuronda sa gabi. Mas kabisado ko naman yung daan kaysa sa kanila. Baka sila pa ang iligaw ko sa pusod ng gubat. Tinignan ko lang kung maayos ka. Kamusta naman yung plano? Ayos naman. Nakakairita lang yung Daniel. Akala mo kung sinong gwapo o makapagsungit. Bakit? Sinungitan ka? Hindi naman sa ganun pero sobrang dalang magsalita. Sobrang pamisteryoso pa, nakakainis. Hayaan mo na. Tiyaga lang. Siya nga pala. Alis na rin ako. Balita mo na lang ako. Dadalaw naman ako ulit dito. Sige Marco, salamat ha. Kinaumagahan, nagulat ako nang makita ko nag-iempake si tatay. Hindi ko naman siya agad tinanong pero napansin niya na curious ako. Kaya siguro siya na ang nagkusang magpaliwanag. Amara, nagsabi na ako sa komandante sa kabila. Napupunta muna ako sa kabilang bayan. Bibisitahin ko lang kako yung mga kamag-anak natin ng ilang araw.
Pero andun lang ako sa itaas. At magpaplano kasama sila Marco. Sige po, ingat kayo, Tay. Mag-ingat ka rin dito. Ikaw na munang bahala sa nanay mo. Dadalawin ka naman ni Marco. Sa kanya na lang tayo makibalita. Tuloy lang ang plano. Tahimik na lang ako nagwali sa bakuran upang kahit papano ay makalma ang isipan ko. Nag-aalala pa rin talaga ako para sa plano namin. Siyempre nag-aalala rin ako para sa kaligtasan ng mga magulang ko. Kamusta, Amara? Nasaan nga pala ang nanay mo? Hihinang sana ako ng tulong para mapamilyarize ang lugar na to sa mga bata ko, si Daniel, para na rin makakalap siya ng impormasyon. Ako na po ang bahala kay Daniel. Ako na lang po maglilibot sa kanya. Sigurado ka? Baka istorbo pa ako sa mga ginagawa mo. Hindi, ayos lang po. Hindi rin ako masyadong busy ngayon. Tsaka mas okay na ako nang sumama para kakilala niya na yung sasama sa kanya. Sige. Salamat. Mukha mo. Ano ulit yun, Iha? Hindi ko narinig. Sabi ko po, pagkatapos ng tanghalian, sasamahan ko po siya. Kain po muna tayo, nagluto si nanay. Sige, salamat, Iha. Pagsapit ng hapon, sinamahan ko kaagad si Daniel sa sitio. Nung una, hindi ko pa alam kung paano siya kakausapin o aakto sa harap niya na hindi niya mapapansing inis na inis ako sa kanya. Pero kalaunan, kahit na hindi kami gaanong nag-uusap, gumaan naman yung pakiramdam ko sa kanya. Dito sa parte ng sitio namin madalas tumambay ang mga nakatatanda. Presko kasi dito. Tsaka mababantayan pa nila yung mga alaga nilang hayop habang nagkikwentuhan. Magandang araw ho sa inyo. Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Daniel. Bagong destinong sundalo. Dito sa amin hindi basta-basta kumakausap yung mga matatanda. Pero ayan tinanguan ka naman. Ganun lang sila bumati. Mga apo, apan kamin. Anong sinabi mo? Sabi ko, mauna na tayo para hindi sila maestorbo. Una na po kami. Salamat po sa inyo. Hindi naman totoong hindi pala kausap yung mga matatanda sa amin. Pero sigurado rin naman akong gaya ko at ng pamilya ko. Wala rin silang interes sa mga sundalo. Lalo na't ang iba sa kanila ay may mga hindi magandang karanasan sa mga ito. Sinubukan ko pa rin siyang ilibot. At mabuti na lang, may mga batang kumausap at nakipaglaro pa sa kanya. Sa totoo lang, medyo nag-iba talaga ang pagtingin ko kay Daniel noong mga oras na yon. Hindi kasi gaya ng malamig niyang pakikitungo sa akin at sa kampo nila. Madalas ay mainit siyang ngumiti sa mga simpleng tao, gaya ng matatanda at bata. Kung hindi siya naka-green na damit, baka nakalimutan ko pang sundalo siya. Pero kahit na ganoon, hindi rin naman ako pwedeng lumihis sa plano namin. Hindi ko rin naman alam kung nagpapanggap lang siyang mabait. Pero sa loob-loob ko, alam kong iba siya sa lahat ng sundalong naroon. Umuwi na rin kami pagkatapos. Habang naglalakad pa uwi, sinubukan ko pang sabihin sa kanya na ni isa sa sitio namin ay wala pang nakakakita ng rebelde. Kaya bakit dito sila nagkampo? Tumango lang naman siya sa nagpasalamat sa pagsama ko sa kanya. Pero pagkaalis niya, talagang hindi rin ako mapakali. Hindi ko alam kung bakit pero para akong aligaga. Para bang naiihi na hindi ko maintindihan. Kaya naisipan ko na lang na kumuha ng mangga sa bakuran namin. Bakit parang ang hirap mong akyatin ngayon Gusto ko lang naman ng mangga. Ibibigay ko sa baboy. Ay, baboy ng inang po! Aray ko! Bakit mo hinahalikan yung lupa? Obvious ba? Alangang lumalangoy ako. Malamang nalaglag. Doon ka nga. Akin na nga. Tingnan ko kung napilayan ka. Ha? Wag na. Hindi ako napilayan. Kaya ko na to. Ba't ka ba nandito? Sundalong trespassing. Pinapasabi lang ni Commander na salamat daw. May ibibigay daw siya sa tatay mo pagbalik.
Kanina ka pang humingiti tsaka tumatawa. Sinaniban ka yata. Sige na. Yun lang naman. Alis na ako. Pagkatapos ng insidente doon sa bakuran, nagkulong na lang muna ako sa kwarto. Ayaw ko muna makita yung sundalo na yon o kahit na sinong sundalo. Para ako nahihiya na ewan. Amara, narinig ko kanina na may pagpupulong daw sila sa kabila. Gusto mo bang pumunta o ako na lang ang magmamasid sa kanila? Ako na lang po, Nay. Pahinga na po kayo. Ang dami niyong ginawa ngayong araw eh. O siya, sige. Pero iintayin kita, ha? Magbabantay ako para kung sakaling kailanganin mo ng tulong, susunod ka agad ako. Opo, Nay. Salamat. Dahan-dahan kong inakyat yung bubong ng kubo nila. Saka naghanap ng siwang na masisilip ko yung mga nag-uusap sa loob. Mabuti na lang at wala namang nakarinig sa akin. Kaya inayos ko na lang ang pwesto ko. Saka ko sila nakitang sirkulong nakaupo at nakaharap sa isa't isa. Hindi pa sapat. Kulang pa rin. Ano daw bang utos sa atin? Wala akong pakalam sa kung anong utos. Hindi na kailangang hut-hutan ng impormasyon. Yung mga yan, kapag nahuli nyo, putukan nyo sa bungo. Pero sir, hindi ba't pinagbabawal na sa atin yan ang batas? Makinig ka, bata. Kung gusto mong maabot ang tuktok na naabot ko, kailangan mong matutong isakamay ang batas. At dito, ngayon mismo, ako ang batas. Wala nang puwang sa Pilipinas ang mga rebeldeng yan. At may iba pa akong kailangan dito sa lugar na to. Kaya kung pwede lang, bilisan nyo nang maghanap. Ang kukupan nyo! Pero sir, Dismiss! Mabilis akong tumalon papunta sa isang puno at nagtago sa kadiliman. Saka ko sila nakita na nagsilabasan. Panghuling lumabas si Daniel. At kitang-kita ko ang panghihinayang sa mukha niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero nakaramdam ako ng simpatya. At isa pa, tama naman siya. Kahit hindi malinaw sa akin kung ano talaga yun. Malakas lang ang kutob ko na mabuti ang nais niyang mangyari. Nakita ko siyang naglakad papalayo. Kaya palihim ko naman siyang sinundan. Wala na akong kailangan sa kanya pero ewan ko ba. Gusto kong malaman kung anong gagawin niya. Nakita ko siyang pumasok sa maliit na kakahuyan. Saka naupo sa gilid. Bigla na lang niyang pinagsusuntok ang puno. bakit? Bakit? Hindi ko na alam. Hindi nga. Tama pa ba to? Eto ba yung pinapangarap kong propesyon sa loob ng ilang taon? Bakit parang mali? Bakit wala akong magawa kahit na alam kong mali? Ma, pasensya ka na sa nakikita mo ngayon. Pinilit ko to. Pero pinilit ko ring maging marangal. Ano pa bang dapat kong gawin? Harap-harapan ko nang nakikita ang mga mali sa sistema. Ang ginagawa ng ibang sundalo. Pero wala akong magawa. Dahil wala pa ako sa pinakamataas na ranggo. Nahihirapan ako. Hirap na ako, ma. Gusto ko lang maging marangal na sundalo. Gaya ng pangarap nating dalawa. Aray ko po. Ay. Sino nandyan? Ay, kumusta? Bakit nandito ka? Gabi na. Ikaw ang dapat kong tanungin. Bakit nandito ka? Teka, nalaglag ka na naman ba sa puno? Ha? Hindi Nadulas lang ako. Nakuwala kasi sa tali yung isa kong kambing kaya hinanap ko rito. Pero sige, una na ako. Teka, kanina ka pa ba dyan? May narinig ka ba? Ha? Bakit? Ano na maririnig ko? Ano ka? Baka may ginagawa kang bawal Wala. Kung ano-ano naman ang iniisip mo. Tara na. Sabay na tayong bumalik. Itulog mo yan, sir. Anong oras na, Naggagala ka pa. Mamaya makuha ka ng aswang. Sige ka. Aswang ka dyan. Hala?
Bakit? Hindi ka naniniwala sa aswang? Hindi pa naman ako nakakakita eh. Eh anong gagawin mo kapag nakakita ka na? Ano pang ginagawa nila kapag nakita ko? Yun munang sabihin mo. Kunwari, naglalakad sa kakahuyan? Walang dalang tao? Wala. Walang dugo sa bibig na nagmula sa biktima niyang buntis? Wala, ano ka ba? Basta naglalakad lang. Eh di anong pakialam ko sa kanya? Maglakad lang siya. Naglalakad din naman ako. Paki ko ba sa kanya? Ha? Maglakad ka na nga. Kung ano-anong iniisip mo eh. Sus, ikaw nga dyan nagmumuni-muni. Ano bang iniisip mo? Wala. Sungit talaga nito. Narinig kita. Sungit! Baliw. Tumatawa palang tuod. Ewan ko sa'yo. Pero salamat ha. Salamat saan? Gumaan kasi yung pakiramdam ko kahit papano. Salamat. Wala yun. O siya, sige. Mauna na ako ha. Sige Amara. Salamat ulit. Samantala, pagbalik ko sa bahay, Oh, anong nabalitaan mo anak? Sumilip ako kanina sa bubong pero hindi kita nakita. Saan ka ba nanggaling? Wala, Nay. Sa kakahuyan lang. Sa narinig ko sa pulong, mukhang gusto nang madaliin ng commander nilang misyon. May iba pa daw siyang pakay eh. Hindi ko lang alam kung ano. May kayamanan ba dyan sa bundok? Ay, hindi ko lang alam. Pero malamang meron. Ang kaso ay wala namang interes sa mga tao dito na maghukay at pakialaman kung meron man. Tingin mo ba yun ang pakay nila? Hindi ko po alam. Mukhang personal ang pakay ng commander nila eh. Pero aalamin ko pa. Babalitaan ko kayo agad. Magpahinga na kayo, Nay. Oh, sige, ikaw rin. Ay, andyan si Marco sa kwarto mo naghihintay. Kausapin mo muna. Sige po. pumasok ako sa loob ng kwarto at naabutan ko roon si Marco. Marco, kumusta? Nga pala. Saan ka galing? Ha? Sabi ko saan ka galing. Sa kakahuyan lang. Bakit? Kanina pa tapos ang pulong natin ha. Anong ginawa mo sa kakahuyan? Sinundan ko si Daniel. Bakit mo siya sinundan? Baka kasi may makuha pa akong impormasyon sa kanya. Teka, bakit parang nagagalit ka? May mali ba? Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Oo nga. Pero parang napapasobra ka. Paano kung may gawin siya sa iyong masama ha? Sundalo yun. Paano kung wala kami para protektahan ka? Hindi ganun si Daniel. At saka kaya ko naman ang sarili ko. Ano? Hindi siya ganun? Naiibang ka na ba? Kung ganyan lang ang sasabihin mo, mas mabuti pang umalis ka na lang. Saka na tayo mag-usap, Marco. Pasensya na. Nag-aalala lang ako. May sarili akong magulang na nag-aalala para sa akin. At hindi ko rin natatanda ang nobyo kita para pagbawalan at pagsalitaan mo ko ng ganyan. Ganun ba? Sige. Alis na ako. Hindi ganun si Daniel. Huwag niyo siyang husgahan. Oh, teka. Bakit ko ba siya pinagtatanggol? Sundalo siya. Kalaban siya. Pero mabait siya. Ay, nakakainis. Nakakabaliw. Ayoko na nga. Bakit ba ako naguguluhan? Magdamag akong hindi mapakali, DJ Rosana. Hindi ko alam kung bakit pero talagang nahuhulaan ko na dapat hindi ko pinagkakatiwalaan si Daniel. Pero saksi rin ako sa kabutihan niya. Ni ayaw niya ngang sundin ang utos ng commander nila. At isa pa, alam ko, nararamdaman ko mismo na mabuti siyang tao. Dagdag pa sa iniisip ko ang kinikilos ni Marco. Oo, inaamin ko may pagtingin ako sa kanya dati. Pero hindi ko na gusto ang mga pinapakita niya ngayon. Ang pananalita niya, ang kilos niya, parang hindi na siya yung kilala kong Marco.
Ayaw kong mapahamak sila at kami. Pero ayaw ko ring mapahamak si Daniel. Hindi ko na alam kung ano pang mararamdaman ko. Pakiramdam ko pati utak ko ay nawawala na sa misyon. Gusto ko na lang na maging maayos ang lahat. Yung normal. Yung makakakwentuhan ko si Daniel nang wala akong ibang iniisip. Pakiramdam ko kahit pagiging mabait sa kanya ay hindi ko dapat gawin. Hindi ko rin alam kung anong mararamdaman nila nanay at tatay kapag nalaman nilang totoo na napapalapit na ako kay Daniel. At hindi lang dahil sa misyon ko. Anak, bumangon ka na. Kanina pa kita ginigising. Magtatanghali na. Nay, anong oras na po ba? Ay, mag-aalas 10 na. Kanina pa kita ginigising. Ihatid mo na tong pagkain sa kabila. Hala? Anong oras na pala? Pasensya na, Nay. Bakit kasi parang napuyat ka? O siya, tara na. At tulungan mo ako ihatid to sa kabila. Nagpunta kami sa kampo ng mga sundalo para magdala ng pagkain. Nang makita ng nanay ko si Commander Arman, ay masaya niya itong binati. Magandang araw po sa inyo, Commander. Kain po kayo. Nagluto po ako ng dinuguan. Wow, ang bango ah. Mukhang masarap. Tara, sumalo na kayo sa amin. Naku, kumain na po kami. Ganun ba? Sa susunod, saluhan nyo naman kami ha. Sige po, kumain na kayo. Babalikan na lang po namin yan mamaya. Pupuntahan lang namin yung mga alaga namin sa bundok. Mag-iingat kayo. Salamat ulit. Pagkagaling namin doon ay nagpunta naman kami sa gubat. Sa kampo ng mga rebelde. Sa kampo ba tayo, Nay? Ang aga yata natin. Ano bang meron? Oo, para hindi tayo mapaghinalaan. Hindi natin alam kung minamatyagan din tayo sa gabi. Lalo na't may rumuronda sa kanila. Tama nga naman. Pero may pulong ba? Oo, meron. Hindi ko na sinabi kanina at baka may makarinig. Bigla ang pulong daw. Sabi nung nagbigay ng mensahe sa akin kanina. Baka dahil sa nalaman mo kagabi. Narinig siguro ni Marco sa kwarto at ibinalita na sa taas. Nalungkot ako nang maalala ko na naman si Marco. Hindi naging maganda ang pag-uusap namin kagabi. At sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung paano siya kakausapin. Naiinis pa rin ako sa kanya. Pero alam ko rin naman na masakit ang mga salitang binitawan ko. Kahit alam kong nag-aalala lang siya. Siguro saka ko nalang susubukang kausapin siya kapag pareho na kaming kalmado. Pagdating namin sa kampo, nakaupo na silang lahat. Parang kami na lang hinihintay. Kaya nagmadali na rin kami at umayos para makapagsimula na ang pulong. Andito tayo ngayon. Kasi may pag-usapan tayong bigla ang misyon. Misyon? Teka, hindi ba't mas mahalaga yung misyon natin na hindi kayo mahanap ng mga sundalo? Tama ka naman din. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil 2 ibon ang matatamaan natin sa misyon na to. Diretsuhin mo na kami. Anong misyon ba yan? Bali-balita sa Amyanan, yung anak ng hasyendero na nang mamalupit, nanalbahi pa raw ng babaeng anak ng isang magsasaka. Wala na silang ibang malapitan. Kaya diniretso na ako ng tatay niya kagabi. Bah, tarantado yan ah. Sino ba yan? Yun ba yung anak ng pulis sa Maynila? Oo, siya nga. Kaya kailangan na talagang matapos ng paghahari-harian ng hasenderong yon. Matagal na siyang salot sa mga tao ron. Oo, narinig ko nga. Hindi lang bababa ang pasahod ay talagang inaalipin at sinasaktan pa ang mga trabahador niya. Parang walang puso kung umasta. Akala mo naman ay madadala niya yung pera niya sa hukay. Pero teka, malayo sa atin yan ah. Hindi ba yan makakaubos ng panahon natin? Hindi naman sa ayoko pero kailangan na nating lituhin yung mga sundalo. Kasi nagmamadali na yung commander nila. At balak pa nilang walang itira sa inyo. Yun nga ang dahilan kung bakit mas maganda na madaliin ang pagpapatumba sa asyendero. Dahil malayo ang sityo na yun sa atin. Pwedeng isipin ng mga sundalo na malapit ang mga rebelde ron. Imbis na dito. Di hindi kami pwedeng sumama sa misyon na yan. Baka mapaghinalaan na bigla kaming nawala. Doon na lang kami makikiusyoso. Kaya naman,
kami magdadala sa kanila ng balita. Tsaka ko sila gagatungan na baka dun malapit ang mga rebelde. Oo, anak. Tama ka. Kami nang bahala. Aalalay lang kayo ng nanay mo. Ilibing natin siya sa sarili niyang kayabangan. Hindi rin naman ganun kayaman pero puro yabang dahil sa lupain niya. Ang mga matatanda aswang na ang bahala sa kanya. Sila na magdidispatch siya sa katawan niya. Dapat lang naman sa kanya yun. Tama. Kailangan matikman ng hasyenderong yan ang kasalanan niya. Tayo na lang rin ang magbibigay ng hustisya. Kailan niyo balak? Mamayang madaling araw kaagad. Bukas, ibalita niyo sa kanila ng tanghali. Kunwari, nabalitaan niyo sa palengke. Ibabaladra lang namin ang katawan niya sa itaas ng malaki niyang bahay para malaman agad ng mga tao at mapag-usapan. Sa ganitong paraan, maiiba ang focus ng mga sundalo. Sige, uuwi na rin kami kaagad para hindi kami mapaghinalaan. Mag-ingat kayo. Siguraduhin niyong walang nakasunod sa inyo. Isang umaga, pumunta ulit ako sa kampo ng mga militar. Nabungaran ko si Commander Arman. Sir! Sir! Oh, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Teka, hihinga lang po ako. Ano bang nangyari? Nagmamadali kasi ako, sir. Galing akong palengke. May nabalitaan ako na baka makatulong sa inyo. Nabalitaan? Ano naman yun? Sa amyanan po, may ilang sityo mula rito. May pinatay daw na asyendero. Isinabit pa raw sa tapat ng bahay nila. Malaki siguro ang atraso nun sa mga rebelde kaya ganon. Rebelde? Paano mo naman nasabi? Syempre po, wala naman ibang gagawa nun kundi sila, di ba? Mababait naman po kasi mga tao sa sityo na yon. Sigurado ako, hindi silang may gawa nun. Baka dun po malapit yung mga rebelde. Ano po sa tingin nyo? Pwede rin. Sige. Salamat, Iya, ha? Hayaan mo at pupuntahan namin ang mga tao ko yun. Sige po, sir. Ramdam ko ang sobrang kaba habang naglalakad ako pabalik sa bahay. Hindi ko alam kung natunugan niya bang inuuto ko lang siya. Pero sana naman ay gumana pa rin ang plano namin. Maganda rin naman talaga ang plano. At kung sakaling lilipat sila ng kampo para maghanap ng mga rebelde, mababawasan kami ng tinik kahit papaano. Pero parang ako naman ang nagkaroon ng tinik sa dibdib. Iniisip ko pa lang na hindi ko na makikita si Daniel. Parang ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung bakit pero ayoko. Nakaramdam na naman ako ng inis. Kasi hindi ko na naman maintindihan ang sarili ko. Ang nararamdaman ko, parang sasabog na ang utak ko kakaisip. Kada may isip ko sa Daniel, hindi ako mapakali. Ay, nakakainis talaga. Ano ba talagang gusto ko? Paborito mo yatang kausapin ang sarili mo. Ano ka ba? Bakit ka ba nanggugulat? Sinong gusto? Anong gusto? Wala Sinong may gusto? Oo. Puso mo. Baka tumaas ang alta presyon mo dyan. Ang init naman ng ulo mo. Alam mo ikaw, bakit ang daldal mo ngayon? Tsaka ba't ka ba nandito? Bawal ba? Hindi. Pero hindi ba pupunta kayo sa amyanan? Hindi ako sumama. Sabi ko, roronda na lang ako sa gubat. Gusto mo sumama? Sige ba? Mag-aayos lang ako sa bahay. Nagpunta kami ni Daniel sa gubat kinahapunan. Habang naglalakad-lakad, ay tinanong ko siya. Bakit hindi ka sumama? Wala. Ayaw ko muna. Bakit naman? Ikwento mo na sa akin. Sigurado ka? Oo nga. Hindi ko na kasi gusto ang kalakaran nila. Matagal na may mga usap-usapan na may mga bayarang pulis o di kaya mga korap na sundalo. Pero ako, ayoko maging parte nun. Ang kaso, Ang kaso ano? kahit na hindi ka maging parte, kung magbubulag-bulagan ka lang naman, parang parehas lang. Parang kasama ka pa rin.
Ang kaso, wala naman akong magawa. Hamak na sundalo lang ako na walang mataas na ranggo. At kahit na mataas man, hindi pa rin sapat para maituwid ang mga kagaya ni Commander. Hindi ko nahihimayin pa kung ano talaga nangyari sa inyo o sa trabaho mo. Dahil personal yan. Pero alam ko na mabuti kang tao. At para sa akin, sapat na yun. Wala sa'yo ang bigat ng kasalanan ng iba. Minsan, kahit hindi mo mapigilan ang nangyayari, kung bumoses ka man, kahit isang beses lang, at least, masasabi mong may nagawa ka. Oo nga. Salamat talaga, Amara. Maraming salamat sa lahat. Grabe, para ka namamaalam. Ano namang ipinagpapasalamat mo dyan? Palagi mo kasing pinagagaan ang loob ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka tinakasan ko na lang itong lugar na to. Sus, mag-ikot na lang tayo. Ang dami mong alam. Huwag tayo dyan sa daan na yan. Wala namang pumupunta masyado ron. Baka may malalaking ahas. Dito na lang tayo dumaan. Sige, tara. DJ Rosana, masaya ako habang kasama ko si Daniel. Kahit pa inilalayo ko rin siya sa totoong ruta, papunta sa mga rebelde. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan yung huling beses na naging ganito ako kasaya o kaingay. Wala rin naman kasi akong kaibigan na kaedad ko sa baryo. Kaya madalas sina nanay at tatay ang kausap ko. Pero kapag si Daniel ang kasama ko, parang nawawala lahat ng bigat ng sitwasyon namin ngayon. Nakakalimutan kong aswang ako at sundalo siya. Nakakalimutan kong dapat ay magkalaban kaming dalawa. Nakakalimutan ko lahat pati na mga problema ko. Basta masaya lang ako na kasama ko siya. Hindi ko na rin napansin ang oras. Inabot na pala kami ng dapit hapon. Dinala ko nilang siya sa maliit na burol para panoorin ang paglubog ng araw. Alam mo, akala ko dati sobrang yabang mo. Ang sungit mo kasi magsalita. Uy, hindi kaya. Nasanay lang ako. Alam mo naman, sundalo. Ah, oo nga pala. Oh, bakit parang nanlumo ka? Wala. Nga pala. Eh di baka umalis na kayo ng kampo niyan. Hindi ko pa alam. Hindi ako nakikipag-usap sa kanila tungkol sa plano. Baka mamaya na lang pag-uwi. Makiusyoso ako sa gagawin. Pero ayaw ko sanang umalis. Ha? Bakit naman? Eh parang wala naman dito sa amin yung mga rebelde. Gusto pa sana kitang makasama. Ano? Gusto pa kitang makasama. Makausap. Gusto ko pang lumalim ang pagkakakilala natin sa isa't isa. Anong sinasabi mo? Gusto kita, Amara. Alam ko masyadong mabilis. Pero pwede bang mas kilalanin natin ang isa't isa pagkatapos ng lahat ng to? Gagawa ko ng paraan, pangako. Basta bigyan mo lang ako ng permiso at aakyat ako ng ligaw sa bahay ninyo. Amara? Tara na, Daniel. Bumalik na tayo. Baka hinahanap na ako ni nanay. Sige. Tara. Halos hindi ko malingon si Daniel nang papasok na ako sa bahay. Sobra akong nanlulumo. Inaamin kong may saya akong nararamdaman. Lalo na at parehas lang din kami ng nararamdaman. Napagtanto ko rin naman kasi na baka nga nagugustuhan ko na siya. Pero ayoko lang aminin sa sarili ko. Pero hindi kasi normal ang sitwasyon. Hindi ako normal. Aswang ako. Sundalo siya. At nasa punto kami ngayon na dapat ay magkaaway kami. Oo, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Pero hindi ko alam kung matatanggap niya ako. Kung matatanggap siya ng pamilya ko o kung matatanggap ko ba ang buhay na meron siya. Masyadong maraming balakid. Masyadong malabo. Pagkapasok ko sa kwarto, hindi ko na namalayang
tumutulo na pala ang luha ko. Kung sana ay normal ako. Baka naging masayang pagkakataon pa sa akin ang pagsasabi ni Daniel ng nararamdaman niya. Pero hindi. Bakit kailangan sila ng taong magugustuhan ko? Sundalo pa talaga? Bakit ang hihina naman ang puso ko? Nasa ganun akong tagpo nang marinig kong may kumalabog sa bintana, DJ Rosana. Maya-maya ay bumukas iyon. Anong sabi mo? Marco, kanina ka pa ba dyan? Hindi yan importante. Anong narinig ko? Gusto mo yung sundalo, Amara? Yung sundalo, ha? Hindi, Marco. Hindi ganun. Huwag mo akong gawing tanga. Narinig kita. Gusto mo yung sundalo, di ba? Amara, sundalo yun. Kaaway natin sila. Kung nalaman nila kung sino ka talaga, papatayin ka nila nang walang pag-aalinlangan. Alam ko. Alam ko, Marco. Alam ko yan. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Pero ano bang magagawa ko? At saka iba si Daniel. Hindi siya ganon. Hindi niya ako sasaktan. Anong iba? Mali na nga, di ba? Sundalo siya. At higit sa lahat, aswang ka, Amara. Ang dami na nating plano. Ang dami na nating sinakripisyo para dito. Nandito tayo para tulungan ang mga rebelde at ipagtanggol ang lahi nyo. Alam ko! Pero ganun pa rin ang nangyayari, di ba? Iniisip mo malang ba kung ano magiging epekto nito sa lahat? Iniisip mo ba kung anong mangyayari sa pamilya mo, sa mga kasama
Parang kanina ka pa tahimik. May iniisip ka ba? At saka bakit pala tayo nandito? Ano yung sasabihin mo? Umamin ka na gusto mo ako, di ba? Ang totoo niyan. Ako rin naman. Gustong gusto kita. Ang kaso, Daniel, hindi ako normal. Paanong hindi normal? Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ko. Pero hindi ako basta tao. Dahil aswang ako. Aswang? Oo. Pero hindi kami kumakain ng tao, Daniel. Mga hayop lang. Hindi kami namiminsala sa mga tao dito. Tahimik lang kami. Nakikisama. Wala kaming ginagawang masama. Masaya na kami dito sa kabundukan. Ano? At hindi rin totoo ang iniisip ng mga sundalo tungkol sa mga rebelde dito. Wala silang ginagawang masama sa amin. Tinutulungan pa nga nila kami. Binigyan nila kami ng proteksyon. Ng lugar para makapamuhay ng tahimik. Daniel, alam kong ito'y taliwas sa misyon nyo. Pero kailangan mong malaman ng totoo. At ito ang totoo. Amara, naiintindihan ko. Hindi kita huhusgahan. Pero, sigurado ka ba? Totoo ba lahat ng yan? Pasensya na. Ang hirap kasing paniwalaan. Totoo ito lahat, Daniel. Mahal kita, Amara. Kesyo aswang ka man o ano pa, hindi yan magbabago. Kaya kong talikuran ng lahat. Pati ang pagsusundalo para sa'yo. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa'yo. Daniel, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi ko hinihiling sa'yo na talikuran ng lahat. Pero gusto ko. Para sa'yo. Kaya kong isabotahe ang misyon namin, Amara. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang masaktan ka o ang pamilya mo. Mas mahalaga ka sa akin kaysa anumang misyon. Hayaan mo. Gagawa ko ng paraan para hindi nila mahanap ang mga rebelde. Para hindi nila malaman ang tungkol sa inyo. Tapos babalikan kita. Kapag nakauwi na kami, babalik ako dito. At saka ako formal na manliligaw sa'yo. Nandito ako para sa'yo, Amara. Pagbalik natin, gagawa ako agad ng paraan. Hayaan mo lang ako. Aayusin natin to. Daniel, salamat. Hindi ko akalain na maiintindihan mo ako. Na ganyan na magiging reaksyon mo. Tumahan ka na. Bumalik na rin tayo agad para makausap ko si Commander. Hindi na ako makapaghintay na matapos lahat ng ito at maging maayos na tayo. Saglit lang ang naging pag-uusap namin ni Daniel. Pero hindi ko alam kung saan ko isisilid ang kasiyahan ko. Parang nabigyan ng linaw ang lahat ng gulong tumatakbo sa isip ko. Nasolusyonan niya agad. Nakapag-isip at nakapag-desisyon siya agad. Pero nawala lahat ng saya ko. Nang pag-uwi namin, nadatnan kong nakayuko sina nanay at tatay sa loob ng bahay. Habang nakatutok sa kanila ang baril ng 2 sundalong kasama ni Commander Arman. Ano, nagulat ba kayo? Akala niyo ba hindi ko alam? Matagal ko na kayong binabantayan. Anong akala niyo sa akin, ha? Tanga! Tay? Nay? Ano bang problema mo? Hindi naman kami rebelde. Hindi lang rebelde ang pakay ko dito. Alam ko ang sekreto niyo. Hindi lang kayo nagtatago mula sa hukbo. Tinatago niyo rin ang pagiging aswang niyo. At alam niyo bang meron akong kaibigang scientist? Malaking halaga ang ibabayad niya sa akin para lang ibigay kayo sa kanya at pag-eksperimentuhan sa laboratorio niya. DJ Rosana, para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Naramdaman ko lalong lamig ng pawis ko nang
Tinutok ng sundalo ang baril sa ulo ni tatay. Napasigaw si nanay. Nanginginig siya sa takot pero wala siyang magawa. Kung kumilos man kami, alam naming hindi kami mananalo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kahit si Daniel hindi basta makabunot ng baril dahil mapapahamak si nanay at tatay kapag lumaban kami. Hayop ka, Arman! Huwag mong idamay ang pamilya ko sa kalokohan mo! Ako na lang ang kunin mo! Eh paano kung ayaw ko? Sino yung mga yan? Aswang kami! Pero mas tao pa kami kung umasta kayo sa inyo! Andiyan na ang mga rebeldeng hinahanap nyo! Ha, sige! Tignan natin ang tikas nyo! Mga bata! Tara muna sa labas! Amara! Umalis na kayo rito! Kailangan nyo nang tumakas! Daniel, ipagkakatiwala ko si Amara sa'yo. Alagaan mo siya. Bumalik na lang kayo kapag ayos na ang lahat. Dali! Alis na! Pero tay, ayoko. Kaya kong lumaban. Makinig ka sa akin. Parang awa mo na. Daniel, ialis mo na si Amara dito. Gawan mo ng paraan itong gusot na ito. Pwede mong ipalabas sa kampo nyo na nababaliw na ang commander nyo. Sige na, alis na. Makakaasa ko kayong aayusin ko ito at mapuprotektahan ko si Amara. Tara na, Amara. Habang may oras pa. Teka, ayoko. Huwag mo akong hilahin. DJ Rosana, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko habang hinahatak ako ni Daniel palabas ng bahay. Nagpatuloy lang ang putukan sa loob. Naririnig ko pa ang pagsigaw ni tatay at ang mga sundalo. Mabilis ang takbo namin ni Daniel. Hinilan niya ako palayo sa gulo. At sa kabila ng bilis ng mga pangyayari, tanging galit at takot ang umiikot sa isip ko. Pero nagtitiwala ako kay Daniel. Alam ko na may potensyal din ang plano nila tatay. Kaya itinuro ko sa kanya ang daan papunta sa amyanan para mapuntahan namin ang iba pang mga sundalo. Pwede naming sabihin na nanakit na ng mga inosenteng sibilyan si Commander Arman. At sinasabihan kaming aswang. Malamang iisipin nilang baliw na ang commander nila. At baka umalis na sila sa misyon na to. Pero habang binabaybay namin ang daan paalis, bigla nilang kaming nakarinig ng putok ng baril. Muntik nang tumama kay Daniel. Muntik na akong takasan ng hininga sa takot. At nagulat ako ng paglingon ko. Nakita ko si Marco. Lumabas kayo dyan! Amara, Daniel! Ano pa bang gusto mo, Marco? At bakit mo iniwan ang mga tauhan mo? Ang gusto ko? Ikaw ang gusto ko, Amara. Pero anong ginawa mo? Sumama ka sa sundalong yan! Sa sundalo pa talaga? Pare, pag-usapan natin to. Alam ko na hindi kayo masamang tao. Naikwento na ni Amara sa akin ang lahat. Huwag mo kong mapare-pare, ha? Hindi tayo magkaibigan. At mas lalong hindi ako papayag na lumabas ka pa dito ng buhay! Ano bang problema mo? Kahit kasi na tatay at nanay pumayag na kay Daniel at ipinagkatiwala ako sa kanya. Tanga sila! Hindi sila nag-iisip. Kahit nung nakausap ko si Martin, mas pinili niya ang kasiyahan mo kaysa sa kaligtasan mo. Paano mo nasabing magiging ligtas ako sa'yo kung pinaputukan mo ako ng baril ngayon? Hindi ikaw yan, Marco. Kilala kita. Nagustuhan din kita noon. Alam ko na mabuti kang tao. Kaya pakiusap, itigil mo na to. Ayoko! Lumabas kayo dyan! Hindi pwedeng magtago lang tayo, Amara. Delikado. Alam ko, pero ayokong saktan siya. Naiintindihan ko naman. Pero hindi naman natin siya papatayin. Sisiguraduhin lang natin na hindi na muna niya tayo makahabol. Labas! Lumabas kayo! Ano? Teka! Marco! Bitawan mo siya! Eto ba?
Ito bang ipapalit mo sa akin, ha? Di amak naman na mas may itsura ako. Mas malakas at mas matalino. Bitawan mo siya, Marco! Ayaw kitang saktan! Talagang sasaktan mo ako para sa sundalong to. Hindi ko na namalayang bigla na lang humaba ang mga kuko ko. Pumula ang mga mata ko. Na triple ang bilis ng kilos ko. Bigla ako nag-anyong aswang at mabilis kong binali ang leeg ni Marco. Hindi na siya nakapalag at nakalaban. Pero dilat na dilat ang mga mata niyang nakatitig sa akin habang naghihingalo. Hanggang sa tuluyan na siyang bawian ng buhay. Napatitig ako sa dalawa kong kamay. Hindi ko lubos na maisip na kaya kong pumatahin ng tao. Ng kaibigan ko mismo. Nanginginig ako habang tuloy-tuloy na bumabagsak ang luha ko. Naalala ko lahat ng pinagsamahan namin ni Marco. Lahat ng tawanan. Lahat ng masasaya naming alaala. Hindi ko akalaing aabot kami sa ganito. Hindi ko akalaing kami mismo magiging dahilan ng pagkamatay ng isa't isa. Ni hindi ako makatingin kay Daniel. Natatakot akong pandirihan niya ako. Gaya ng pandidiri ko sa aking sarili. Huwag mo akong tingnan, Daniel. Halimaw ako. Kahit si Marco napatay ko. Napakasama ako. Hindi ko man lang napigilan ang sarili ko. Tama na. Iniligtas mo lang ako. Utang ko sa'yo ang buhay ko, Amara. Aswang ako, Daniel. Hindi mo ba nakita yung itsura ko? Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Sige na. Tumayo ka na. Kailangan nating magmadali. Pangako, magiging maayos din ang lahat. Matatapos din ang lahat ng to. Sumunod na lang ako kay Daniel. At gaya ng plano, pinuntahan namin ang ilan sa mga sundalo para sabihin ang nangyari. Agad naman silang tumulong upang mailigtas sina Commander Arman at ang aking mga magulang. Sobra akong natakot para sa kaligtasan nila. Hindi ko alam kung ano magagawa ko sa sarili ko kung may masamang nangyari kahit isa sa kanila. Kabadong-kabado ako habang sakay ng sasakyan pabalik sa bahay. Hindi ko na ininda ang sakit ng katawan at mga sugat ko dahil sa pagkakadapa at pagmamadali. Mabuti na lang at nariyan si Daniel upang pakalmahin ako. Sa kabila ng lahat ng nalaman at nakita niya sa loob lamang ng isang araw, nagawa pa rin niya ang manatiling kalmado at tumulong sa akin. Wala na akong masabi sa kanya. Puro pasasalamat na lang. Kung wala siya, baka hindi ko na kinaya ang unos na dumaan sa aming sityo. Pagbalik namin, wala na ang mga rebelde. Andoon na lang ibang taga-sityo sa amin. Nagpanggap silang ipinagtatanggol lang nila ang sarili nila at sina nanay at tatay, kaya't napuruhan sina Commander Arman at ang grupo niya. Wala na silang buhay nang dumating kami. Pero sa kabutihang palad, walang nangyaring masama kina nanay at tatay. Sa wakas, natapos na rin ang gulo.
Sa ngayon, may pagmamalaki kong sabihin. Kahit aswang ang aking angkan, mas malinis pa ang aming budhi kaysa sa mga nakauniforme o sa mga nasa gobyerno mapang-api at mapagsamantala. Masaya na kami sa simple at payak naming pamumuhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay mapili nyo ito upang ma-feature sa inyong channel. Para naman sa mga tagapakinig, maaari kayong magbigay ng inyong mga komento kung nagustuhan nyo ang aking istorya kapag ito ay napili. Muli, maraming salamat at pagpalain nawa kayong lahat. Grabe yung kwento ni Amara at Daniel, ano? Hay! Hindi na talaga nawawala sa ating lipunan yung mga taong pilit na inilalagay yung hustisya sa kanilang mga kamay. Nako, marami yan. Bakit nga ba nila pinili yung ganon? Madalas na dahilan ay ang pagiging korap ng ating sistema. May mga tao kasing mapang-abuso sa kapwa dahil sila yung mas nakakataas o may kapangyarihan. Marami pa nga inilalagay yung kanilang mga sarili sa pedestal. At kung may take-away yung kinuwento sa atin ngayon ni Amara para sa araw na to, yun yung huwag tayong mag-generalize. Kagaya na lang ng kung paano tingnan ni na Marco ang mga sundalo, pero naging iba si Daniel sa lahat. May mga taong tulad pa rin ni Daniel na merong malinis na konsensya. Ito yung sinasabi na let's still have hope for humanity. Diba? Pero at the same time, kailangan we have to do our due diligence na maging maingat at maging aware din sa mga tao sa paligid natin. So doon papasok yung dapat kilalanin muna natin sila. Kasi meron pa rin mga katulad ni Daniel na hindi kayang sikmurain ang gumawa ng mali dahil meron siyang sarili niyang prinsipyo. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung paanong nahulog yung loob ni Amara sa kanya, 'di ba? Kahit nung una, wala naman talaga siyang interest kay Daniel, 'di ba? Cliche man kung pakinggan to, pero ang pag-ibig nga naman, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. So once na maramdaman mo siya, hindi ka na makakabalik, no? Wala nang atrasan yan kasi talagang dadalhin ka ng pag-ibig sa tamang tao once na maramdaman mo yan. So Amara, tama lang yung ginawa mo. At muli, isa na namang kwento ang nagtapos. Nagustuhan niyo ba? Kung oo, patuloy niyo kaming samahan dito sa ating channel, Aswang Radio. At sabay-sabay nating tuklasin ang mga nakakatakot na kwentong may hatid ding kilig at realisasyon sa pang-araw-araw nating buhay. Ako ang inyong DJ Rosana, magpapaalam muna ngayon sa ating kwento. Hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan. Aswang Radio.